Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yes. Salamat sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Salamat sa nagdala ng Sunday School kanina. Salamat, Pastor Lito Sumaliling. Purihin ang Panginoon. Amen. Diligyan na niya na pag-50 na, hindi na pwede na associate. Dapat is pagpapastor na. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil yan po ay bibigay ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa umaga nito na kami Panginoon. Binigyan mo Panginoon ng karapatan Panginoon. Makadulog sa inyo. Lord, bigyan mo kami Panginoon ng katalinuhan. Maunawaan namin ang iyong mga salita sa umaga nito, Father God. At ako Lord bilang magtuturo, bigyan mo ako ng katalinuhan at hindi maibahagi ayon lang sa iyong kalibutan Panginoon. Salamat po Panginoon. Pagpalaan mo yung mga salita sa umaga nito. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord. Purihin ang Panginoon. Pakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Talagang hindi po nagkukulang ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. About sa breakthrough pa rin po tayo ngayon. Bagamat may mga pinagdadaanan pero ang biyaya po ng Panginoon hindi nagkulang tayo. Ang pangalan po ng ating isisir ngayong umaga ay unahin mo ang Diyos kung gusto mong yumaman. Yung kayamanan daw po ay kayang ibigay ng Panginoon pag sa inuuna natin. Marami pong tao na kung minsan ay talagang nakadepende sila sa kung ano lang kung meron sila. Kaya hindi nila magawa yung gusto nilang gawin kasi iniisip nila, lalo na yung mga, kaya nga yung lugar na ng mga squatter, pag nandun ka, nasa isip lang nila, ay ito lang kami. Amen. Ito lang ang aming kakayanan. Paglaki nila, sabihin ay sabi ng tatay ko, ganito lang kami. Mahirap lang kami kasi yung mahirap, mahal ng Diyos. Pag ginamit mo na yung pangalan ng Panginoon na mahirap, mahal ng Panginoon, paano ba yun? Sino pa ang pilit kumontra doon? So, kasi ganito lang ang buhay namin, simula pa sa mga ninuno namin. No? Kaya po, dapat mabago talaga yung ating kaisipan. Amen. Naalala ko yung kwento yung yung mag-asawang matanda, nangangawil sila. Sa pangawil nila, marami silang magkakasama. Yung matanda na, pakatapon niya ng kawil niya, nakakahuli siya. Pakahuli niya, ay pinapasok niya sa bangka niya, sinusukat niya. Pag malaki, tinatapon niya. Ganun ang ganun, pakahuli niya. Bilis niya makahuli, tapos pag malaki, tinatapon niya. Pag maliit, tsaka lang niya kinukuha. Nasabi ng mga kalapit nila, kami hindi makahuli. Sabi niya, ang laki ng problema niyong dalawa. Sabi niya, kayo ay daming nahuli, tinatapon nila. Samantalang kami, hindi man lang makahuli. Sabi niya, maya-maya itinaas nung matandang babae yung kanilang daladalan. May daladala pala silang kawali. Sinusukat dun sa kawali yung isdang nahuli. Pag sobra sa kawali, inaalpasan. Kasi hindi niya maluluto kasi sobra dun sa kawali. Sabi niya, kasi maliit lang po yung kawali namin, kaya hindi kami kuhuli ng malaki. Marami po sa atin minsan gano'n lang. Maliit lang yung ating kakayanan, parang doon lang tayo nakabase. Hindi ko kaya. Pero pag tayo may manager, nag-uutos sa'yo, kumukuha naman siya ng sweldo doon sa ginagawa mo. Pag sinabi siya, pumunta ka sa gano'n, gagawin mo. Mamili ka ng ganito ang gawin mo, ikaw ang gumagawa. At doon ka rin kukuha ng sweldo. Ibig sabihin yung talent na yun nasa iyo. At kaya mo itong i-develop. Kung minsan, ay hindi ko ito kaya. Hindi niya iniisip na yung malaking isda, pwede niyang hatiin para lutuin sa kanyang kawali. Kaya pinakakawalan niya. Minsan may malaking opportunidad, may malaking opportunity na pumunta sa atin, hindi natin kinukuha. Kasi natatakot tayo sa malaking responsibilidad. Naalala ko nung sabi ko, gusto kong kumuha ng purwes. Sabi ni Pastora, anong ibabayad mo? Ang nasa isip ko talaga at puso ko, hindi ko babayaran. Kukuha lang ako para yung mga anak ko matuto mag-drive ng four wheels at makakuha ng license para makakuha ng license sa four wheels. Yun ang aking kaisipan. Sabi ko, okay lang, kasi gamit naman yan, hindi naman yan pera. Na pag naubos, wala kayo babayad. Yan, gamit, pag hindi mo kayang bayaran, sa uli mo lang. Wala namang problema. Kaya sabi ko, kukuha tayo. Nung kumuha kami, nag-apply kami lahat ng license na 1-2. Kasi meron na kami at na-okayhan lahat. So sabi ko, mahugot man yan o hindi, okay lang. Pero hindi naman nahugot eh.
So kasi dapat, yung challenge ng buhay dapat ma-atsnat. Paano tayo magkakaroon ng pagkakaiba sa dati natin kung pag ang ginagawa mo tulad pa rin ng dati, huwag kang mag-expect ng ibang resulta. Pag yun pa rin ang ginagawa mo, yung ginagawa mo noon, ang resulta na ganun pa rin sa dating ginagawa mo. Yun pa rin ang resulta ang lalabas. Pag tinawas mo yan, yun pa rin ang labas. Kasi yun pa rin yung ginagawa mo. Dapat lakihan na natin yung ating paniniwala. Amen. Yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga, hindi naman yung pera na wala. Nalipat lang doon sa may paniniwala. Ang pera po hindi nawawala, nalilipat lang talaga sa totoong naniniwala. Amen. Kaya dapat po maniwala tayo na mayroong yaman pag mayroong wisdom mula sa Panginoon. Ibibigay ng Diyos. Huwag natin itapon yung malalaki na oportunidad na gustong ibigay ng Panginoon. Subukan mo ngayon, ikaw ay nagkakatay ng baboy. Pag inupiran ka, katayin mo yung baboy. Hindi ko kaya yan. Wala akong suki niyan. Takot ka. Pero, oportunidad yun kasi pag nakuha mo yun, sunod-sunod na magkakaroon ka ng blessing. Amen. Kung minsan marami pong blessing dumating sa atin, hindi natin nakukuha kasi natatakot tayo na baka hindi natin kakayanin. Pero ang sabi po ng Matthew 6:33, ang sabi po dyan, unahin natin ang Panginoon at ang lahat ng pangailangan na ibibigay niya sa atin. Amen. Yun po yung sekreto. Pag inuna natin ang Panginoon, lahat ng ating pangailangan, ibibigay ng Diyos sa atin. Ang sabi po dyan, ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Lahat po ng kailangan natin ibibigay ng Diyos. At una pong aayusin ng Panginoon ang ating kalusugan. Amen. Sabi ko nga kay Sir Paul, sabi ko, kaya nagkaroon ng konting karamdaman na ganyan kasi kailangan mo talagang lumakas. Kasi nung mga nakaraan, kahit nag-mensahe sa ito, minsan nahihirapan talaga siya sa pagsasalita. Kasi medyo yun sa kanyang tiyan, yung pala barado na talaga. O ngayon, hindi wala na. Sabi ko sa susunod, hindi ka nang kahit maghapon magsalita. Amen. Pero napakabuti ng Panginoon kasi nagtatanong siya sa akin kanina, kagabi, kami dalawa kagabi, tsaka si Prince. Tatlo kami na habang tulog si Prince, tatanong siya, paano ba mag-enroll sa online para mag-passport? So, salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ito yung gusto kong mangyari sa mga anak ko. Ito talaga yung pinakapangarap ko sa mga anak ko. Hindi ko inaano yung, okay, nag-aral sila pero hindi ako doon nakapokus. Gusto ko maglingkod sila sa Panginoon. Ibibigay ng Diyos yun. Yung lahat ng kailangan. Yan ang sabi ng kanyang salita. Hindi po magkakamali ang salita ng Panginoon. Magkakamali na ang salita ng attorney pero ang salita ng Diyos po, hindi magkakamali. Kaya ako naniniwala, ibibigay ng Panginoon yan. Alam mo, at saka yung yaman na ibibigay ng Panginoon, hindi po yan halimbawa, ang dami mong pera, karton-karton yung pera mo, pero alam mo sa buhay mo, one month ka na lang, mamamatay ka na. Masaya ka ba nun? Hindi ka mag-i-enjoy nun. Walang mag-i-enjoy ng ganon kasi, alam mo, hindi mo naman pakikinabangan na yung kayamanan mo. Marami pong mayayaman, hindi masaya. Pero pag nasa Panginoon ka, magkakaroon ka ng yaman. Kasi, sa Panginoon lahat ibibigay. May kayamanan na, may kasiyahan na, may maayos na pamilya, at maayos na kaisipan. Kaya lagi kong pinapag-pray yung lahat ng kaisipan, puso ng taga-Bitin ay laging hawakan ng Panginoon. Kasi po sa totoo lang, ang isip natin ang pinakamahalaga at ang puso natin. Kasi pag nagkaroon ka ng hindi tamang kaisipan, isang pitik lang, hindi kang mawala sa mundo. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay mayroong Panginoon at kaya natin umangat sa buhay. Nasa atin po ang desisyon. Naalala ko tuloy yung sinasabi na may isang tao na may hawak na isang sisiw. Sabi niya, hulaan mo nga kung ano ito, kung buhay o patay. Kasi kung sasabihin ko naman sa iyong patayan, alpasan mo, buhay. Pero kung sabihin kong buhay, pipisahin mo yan, patay na, hindi ako tatama, sabi ng isa. Kaya sabi niya, hindi ko alam, nasa kamay po natin kung ano ang gusto mong gawin ayon sa kalooban ng Panginoon. Pag nagdesisyon ka ayon sa kalooban ng Panginoon,
magkakaroon ka ng buhay. At yung yaman po, ibibigay ng Diyos. Kung hindi ako nag-decide noon na kumuha ako ng sasakyan, sabi nga, pastora, alanganin pa. Pero, ang sa akin talagang nasa isip at puso, kahit 2 months lang yan, okay na yan, kahit mahugot yan. Kasi sa 2 months to 3 months, marunong sila lang mag-drive. Kasi alam ko, pag natuto silang mag-drive, papangarapin nilang magkaroon ng 4 wheels. Pero pag hindi sila natuto, hindi sila mangangarap. Kasi nakikita ko yung mga anak ko, malalaki na sila, pag may umaatras sa sasakyan, tumitingin sila. Tinitingnan nila. Siguro iniisip nila, paano kaya mag-drive niya? Diba? Yung sa aking kaisipan, hindi ko na iniisip kung matatapos o hindi bayaran. Kasi ito si Jojo, grade 2 pa lang ito, pinapadrive ko nito ng tricycle eh. Pinapahawa ko na ng tricycle kahit sa bayan. Kaya sabi ko, kailangan talagang matuto sila. At nung matuto sila, ngayon ang kaisipan nila, gusto nila magkaroon ng mga 4 wheels. At ito po yung palatandaan. Pag lumalaki yung iyong pangarap, ito po yung palatandaan na mayroon ka ng faith. Mayroon ka ng pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kasi kung mananatili ka sa dati mong ginagawa, huwag kang mag-expect na may resultang iba. Dapat iba na rin yung ginagawa para yung resulta mas malaki sa dating resulta ng ginagawa mo. Napaka-kompleto po ang salita ng Panginoon. Sa amin ngayon, may mga pinagdaraanan kami na medyo, kumbaga, kailangan makakuha kami ng perang, kailangan ganun malaking pera, kailangan 100,000. Kung hindi ito nangyari, hindi kami magkakapira ng ganun. Kasi siyempre, gagawa kami ng paraan. Kumbaga, masubukan mo yung taong galit. Halimbawa, may malaking bubuhatin. Naalala ko tuloy yung tiyuhin ko. Sabi niya, tulungan niyo ako, bubuhatin natin itong sako na ito dadalhin doon. Ay yung mga pamangkin umalis, naglaro. Nakita namin galit na galit. Binuhat yung sako, kaya. Kaya pala niyang buhatin, galit siya. Binuhat, kinaya. Tayo po, bakit mayroong mga pagsubok? Kasi gusto ng Panginoon lumabas kung sino ka. Amen. Lumabas kung ano ang kakayanan mo at ano ang magagawa mo. Amen. Sa problemang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Sa pinahintulutan niya. Gusto ng Panginoon, alam ko malakas ka anak eh. Alam ko kaya mong buhatin yan. Pero bakit ang tamlay mo at hindi mo kayang gumawa? Kaya binibigyan tayo ng Panginoon ng mga problema pagsubok. Kasi gusto ng Panginoon makita yung ating lakas. Makita na, ito'y anak ko eh. May kakayanan ito. Gusto ng Panginoon ipakita natin, ano ba yung ating magagawa? Ano ba yung kaya kong gawin? Mayroon kang magagawa. Gusto ng Panginoon lumabas talaga kung sino tayo. At ano ba yung abilidad natin na pili natin magawa. Gusto ng Panginoon ilabas yun natin. Tayo bilang ama, pag ang yung anak natin palang alam niya, ano sinasabi natin? Ang bihira ka, laki-laki mo na, hindi mo kaya yan. Kung minsan, iniiwanan natin, di ba? Bahala ka nga dyan. Iiwanan, yung ginagawa ng tiyahin ko sa mga anak niya, pag mga grade 2 na yan, di pa marunong magsahin, iiwanan yan dyan, may lutuin. Pag uwi niya, may sinain na. Nagugutom eh, maghapon. Sinusubukan, kaya mo ba tayo? Kung minsan po, pag wala tayong pinagdaanan, hindi tayo nahihina, hindi lumalaki yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa ating sarili, kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya po mayroon tayong pinagdaraanan. Lahat po ng bagay kayang ibigay ng Panginoon. Pero paano niya ibibigay sa iyo kung alam niya na ito ay masasayang? Sasabihin ng Panginoon, kung bibigyan ko ng 10 milyon itong anak ko, hindi niya ito kayang i-manage kasi natatakot siya. Alam ko, mawawala din ito. Kaya po tayo may mga pinagdaraanan. Dahil ito po ay kailangan natin para tayo ay maging angat sa buhay na ito. Gusto ng Panginoon makita talaga yung lakas natin. Di ba yung nyog? Yung nyog, pag hindi po yan kinayod, hindi mo makukuha yung katas. Subukan mo, baakin mo, ilagay mo yan dyan, hindi mo makikinabangan. Pero pag pinino mo siya ng pinino, saka lumalabas yung katas. Tayo po pag bigang-biga na, lumalabas po yung abilidad natin. Pag sukol na sukol ka na, lumalabas. Nakakapag-atsara ka na wala sa oras. Diba? Lumalabas yung abilidad mo. Nagagawa mo kung paano kung dapat kong gawin. Kasi
Kasi nagbibigay tayo, lumalabas yung batas at doon ka magtatagumpay sa buhay nito. Amen. Marami po tayong laban. Marami po tayong laban. Pero lagi mong tandaan, may kasama tayo. May kakampi po tayo, ang Panginoon. Amen. Kaya ako minsan, pag nanliligaw ka, napadaan ka rin sa pagsubok, di ba? Alam natin yan, di ba? Talagang may mga pagsubok din. Sa buhay natin po, hindi tayo magtatagumpay kung walang pagsubok na pinagdaraanan. Kasi hindi mo alam kung anong gagawin. Pero napakahalaga po, pag mayroong pagsubok, alam mo ang tatakbuhan mo. At alam mo kung paano mo gagawin ito sa buhay mo. Ang sabi po ng Kawikaan, chapter 4, verse 23, ang sabi po diyan, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong inataglay. Pangalagaan mo po itong buhay mo. Itong templo ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang magwasak ng aking templo ay wawasakin ko. Pag ito inaalagaan natin, nakabantay tayo palagi. Kasi wala pong success sa buhay na ito kung ikaw ay mahina. Ano mo naman yung pera mo kung nakahiga ka, hindi ka makabangon. Naalala mo yung kwento ng isang milyonaryo, ang kaya na lang yung kainin, Skyflix, wala nang iba. Pag pumupunta sila sa mga restaurant, yung mga bodyguard niya, litsol, mga humbang, ano masasarap ang kinakain, siya Skyflix lang at tubig. Kasi yung kanyang katawan ay mahina. Kaya napakahalaga po, yung ating kalusugan, alagaan natin. Amen. Number 1 ito, kasi hindi ka magiging successful pag ikaw ay mahina ang katawan. Amen. Kaya nga mayroon kang binibigay ang Panginoon para maging matatag ka. Kaya nga yung mga buksinero, kahit araw-araw na sumasakit ang katawan, sige lang ang practice. Kasi mayroon silang gustong maabot. Tayong lahat gusto ng Panginoon, maabot natin yung pangako niya sa atin. Kaya gusto ng Panginoon na magawa natin ito. Lumabas kung ano tayo at ano talaga ang ating kakayanan. Alam kasi ng Diyos, mayroon tayong kakayanan at mayroon tayong magagawa. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Alagaan natin ang ating katawan. Kumain tayo ng tama sa oras. Kasi kung minsan, naobserbahan ko yan, itong mga nakaraan, hindi ako kumakain ng umagahan. Kasi hindi naman ako nagugutom. Nung magpa-check up ako kay doktora, sabi niya sa akin, sabi niya, Sir, sabi niya, ganito yung gawin mo. Sa umaga, bago mag-eat, mag-almusal ka na. Sabi niya, huwag aabot ng 9 o 10, mag-almusal ka, kumain ka ng tama sa oras. Sabi niya, para maging malusog ka. Ay, totoo rin. Totoo rin talaga. Na dapat po, pangalagaan natin. At yun din po ang ating spiritual na buhay. Pag ito po yung ating pinangangalagaan, tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay nananalangin, mayroon pong pagkain ng ating espiritu, gaganda ang ating kaisipan, lulusog ang ating puso, magiging maayos po ang ating katawan. Amen. Magkasabay po yan kasi pag malakas ang iyong spiritual, lumalakas din ang iyong body. At nagiging tama kasi yung galaw mo. Kasi alam mo yung dapat mong gawin, ay dapat pakapanalangin ko, kakain na ako, mag-exercise ako ng kaunti, lalakad ako ng kaunti. Mayroong pagbabago at dapat may ginagawa ka. Dapat ngayong taon, ito yung buhay ko, dapat sa susunod, ngayon nasa number 2 ka, dapat sa tunod na taon, number 3 na. Dapat mayroon po tayong goal, dapat after 5 years, hindi na lang ito ang buhay ko, dapat nandito na ako. Kasi pag hindi mo ito sinukat, pag hindi mo ito ginawa, yun pa rin yung resulta, yung magiging resulta nun. At ang masakit doon, yung ginawa mo, pag nakita ng mga anak mo, yun din yung gagayahin nila. At yung cycle ng buhay ng family nyo, yun din ang resulta. Yun po ang masakit sa ating bilang magulang. Kaya nga sabi ko tayo yung potential, na sabi ko nung nakaraan na, kung hindi man ikaw galing sa mayamang pamilya, dapat yung mayamang pamilya manggaling sa iyo. Dapat po yun ang ating kaisipan.
Dapat meron ng pagbabago para maging bago yung resulta. Kasi kung ang tinatanim mo, kamuting kahoy din ang aanin mo. Maniwala ka. Dapat magtanim ka. Kasi ang kaisipan mo yumaman. Pero ang tinda mo suman. Puto. Mahirap kang yumaman. Matagal. Pero magkaroon ka ng kaisipan. Lakihan mo ang kaisipan talagang magkaroon ka ng pananalangin at wisdom mula sa Panginoon. At pag may kaunti kang puhunan, kung kaya mong kumuha ng sasakyan, kumuha ka. I-try mo. Para maikot mo yan kung anong gusto mong business magagawa mo, may sasakyan ka na. Mag-iiba ng tingin ng tao sa'yo, doon mag-uumpisa ang pag-angat mo sa buhay. Amen. Dapat po mayroon tayong, kaya nga gusto ng Panginoon lumabas kung sino tayo eh. Lumabas yung lakas natin, lumabas yung abilidad natin. Pinalalabas yan ng Panginoon. Pinalalabas po ng Diyos yan. Kaya dito po masusukat ang tagumpay natin, yung lakas natin, at una sa lahat, pangalagaan mo ang iyong katawan. Lahat ng pangarap mo, walang saysay pag ang katawan mo mahina. Kahit sa pag-aaral, pag mahina ang katawan mo, wala po itong tagumpay. Kaya number 1 po, sabi niya, ang puso mo ay iyong ingatan. Ingatan mo ito kasi ito'y napakahalaga. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan mo at ang susunod sa iyo. Salamat sa Panginoon. Alam ko, magtatagumpay ka pag ang guide mo ay ang salita ng Panginoon. Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 4, verse 24, ilayo mo sa iyo ang bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Dapat po yan po ang ating gagawin. Amen. Dapat maging totoo tayo sa pamumuhay natin sa mundo ito. Sabi niya, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Palta natin yun, yung salitang kapaki-pakinabang. Kung mga dati, yung sinasayang mo lang yung mga salita mo na mga ginagawa mo, gawin mo itong makabuluhan. Gawin mo itong tama, makatotohanan, at utay-utay magiging matuwid na tao ka. Magiging tama ang pamumuhay mo. Kasi pag tama ang iyong pananalita, tama ang iyong gawa, maraming taong magtitiwala sa iyo. Maraming tao magsasabi, itong tao ito, kahit ganito lang yung pamumuhay, pero pag sinabi niya, talagang ginagawa niya. Eh, hindi ko maalis sa aking sampul dyan yung aking pinsan. Pag kami nag-usap, ang laging sinasabi niya, rain or shine. Kahit bagyo, pag sinabi niya magkikita kami ron, nagkikita kami. Wala pang cellphone nun. Sabi ko, hindi na ako pupunta doon sa kasi nagpapagyo naman. Yung pala, nandun na siya, hihintay na, kaya buti lang pumunta ako din. Ganun talaga siya, pag nakipag-usap sa iyo, talagang darating at darating siya. So yung salita po natin, ito po ay isang yaman. Ito po ay tagumpay sa buhay natin. Pag ang salita mo ay napakatawanan mo, paniniwalaan ka ng tao. At magiging totoo ang buhay mo. Aangat ka dahil magiging totoo ang pamumuhay mo. Lahat ng iyong kausap, magtitiwala sa iyo. Pero pag yung salita mo, naku, masama ang panahon. Sigurado, hindi ko darating ito. Walang signal. Ay, hindi ako nakarating, walang signal. Sa susunod, hindi na sa iyo makikipag-transact yung tao. Kasi alam niya, hindi ka rin darating. Hindi magiging maganda ang iyong pag-uusap. Napakahalaga po na tayo po ay mamuhay sa katotohanan. Sabi niya, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Napakahalaga po. Part po yan ng pag-angat sa buhay. Part po yan para tayo ay maging mataas ang ating uri ng pagkatao at maging mataas ang level ng ating pamumuhay dahil nagiging makatotohanan ang buhay natin. At ito po yung magdadala ng blessing sa atin. Kasi habang ikaw ay nagiging totoong blessing ang dumarating sa iyo. Amen. Yung blessing palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Kasi yung lahat, yung produkto mo, pag ang produkto mo ay totoo, dinudugo po yan ng tao. Pero pag ang produkto mo ay fake, hindi yan dudugogin ng tao. Diba? Pag kami may binibilang kami isda, pag kung kami bumibili talagang totoong bago. Meron namang bago nga tingnan mo, pero pag niluto mo, hindi na talaga bago. Iba na talagang amoy. Susunod, hindi na ako bibili doon. Pero yung nagkasabi ng totoo, binabalikan mo. Binabalikan mo. Diba? Tulad yun sa may hospital doon, ang sarap ng ulam doon. Sabi ni Paul,
paggaling ko. Dito ako bibili ng pang ulam. Pag ako'y napapadampi dito sa may upo. Yung totoong tamang presyo sa kinakain mo, pag naging totoo po tayo sa buhay na ito, magkakaroon ka ng yaman. Amen. Ibibigay at ibibigay ng Panginoon sa iyan. Maging totoo po tayo sa ating ginagawa sa buhay natin sa mundo ito. At ang sabi po sa Kawikaan, chapter 4, verse 25, palaging sa hinaharap ang tukol ng inyong tanaw. Ituon ang inyong pansin sa iyong patutunguhan. Dapat po lagi tayong katuntun sa pangako ng Diyos. Ang hirap po kaya maglakad pag wala kang yung bang pupunta ako ng puerto pero hindi mo alam kung saan ka pupunta doon. Walang direksyon, walang kasiguraduhan. Mahirap po yun. Dapat meron tayong alam natin kung saan tayo tutungo. At alam mo kung ano yung, alam mo pagdating ng isang base, alam mo malapit ka na doon sa finish line. Alam mo yung maaabot mo. At alam po ninyo, sa takbuhin ng buhay, merong malapit na pero bumabagsak. Pinapanood ko tuloy sa Facebook, alam ko kung ayaw ko kung nakita niyo yun. Nung malapit na siya, siguro ito na lang at saka yan, nag-relax. Nag-relax siya. Ay, yung isa pala, humahagibis, biglang gumanon. Ganyan ang pagkita nila. Siya ang nakaunang dumikit doon sa final na yung tali na dapat mong maputol yun. Yung kaya matouch mo yun para ikaw yung panalo. Hindi siya nanalo. Kasi yung isa talagang nakatuon sa direksyon niya na talagang gusto niya talagang maabot. Sa buhay natin, ano ba yung gusto mong maabot? Ano ba yung goal mo sa buhay? Ano ba talaga yung gusto mong maabot ngayong 2030? Ano ba yung gusto mo sa'yo? Meron ka na bang nasa puso at isip mo na ito yung gusto mong gawin? Kung hanggang ngayon wala pa rin, mahirap po yun. Kasi walang bubuuin ang Diyos. Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung nais mo? Hindi mo alam kung ikaw mismo sa sarili mo, tanungin mo ang sarili mo, ano ba yung gusto mo? Baka ikaw mismo hindi mo alam kung ano talaga yung gusto mo. After 5 years, ano ka na? Dapat mayroon po tayo nun para hindi tayo balik-balik, sa lang balik-balik yung buhay natin na gano'n lang ng gano'n. Kasama po yun sa pag-angat natin sa buhay. Na merong, hindi tayo yung sa first base ka lang, babalik ka na naman ulit. Malapit ka na sa second base, babalik ka ulit dun sa first base kasi wala nga ikaw, hindi mo, kumbaga wala sa puso't isip mo yung talagang, kailangan makarating ako doon. Kasi kailangan makarating ako doon sa finish line na aking pangarap. Gagawa at gagawa ka at yun ang gusto makita ng Panginoon, yung ating pagsusumikap na maabot yung finish line na gusto ng Panginoon na ibigay sa atin. At sa pagtakbuhin po natin ito, hindi po lahat ng tumatakbo ay nananalo. Kaya sipatan natin, galingan natin dahil mayroon tayong Diyos na buhay. Amen. Natutuwa ang Panginoon pag tayo po'y umaangat sa buhay. Walang magulang na natutuwa pag ang anak niya ay walang kakayanan. Tayo, naawa tayo, pero may kasamang inis. Bihira naman itong batang to. Hanggang ngayon, hindi pa rin marunong gumawa ng ganito ganun. Pero, alam mo naman kaya niyang gawin. Kaya dapat po, magkaroon tayo ng talagang totoong pagtitiwala sa Panginoon. At unahin natin siya. Pag inuna natin ang Panginoon, magkakamit po tayo ng mga bagay niya. Makakamit natin yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya, tinachallenge ko ngayon mga anak, sabi ko, lakyan din nyo yung pananampalataya sa Panginoon. Kung may mga bagay na ginawa kayo na hindi umangat, okay lang. Try ulit. Try ulit. Huwag kang titigil. Kasi ang pinakamahirap sa buhay natin, pag tumigil tayo, automatic wala na. At yung iyong kaisipan dapat mabago. Talagang yung kaisipan mo, sabi ko nga yung galaw natin dapat baguhin na rin. Diba? Talagang, ako, ginagawa ko na yung mga, yung dati kasi, masyado akong, nasasayang sa mga oras. Ngayon talagang ginagawa ko na kapakinabangan yung lahat ng oras.
Kung wala din lang akong ginagawa kasi nakapokus naman ako sa pagpapasko, nagbabasa ako ng salita ng Panginoon. At ano ba yung mga, at pag mayroong nagpapapayo sa akin, hinahanap ko talaga sa salita ng Panginoon kung ano yung dapat kong sabihin. Talagang, kasi pag kulang ka sa wisdom, ay kawawa naman yung makalapit sa iyo na hindi mo mabibigyan ng tamang kaisipan para ipasok sa kanyang kaisipan. Yung tamang kaisipan na dapat niyang gawin. Kaya salamat sa Panginoon, tayo po ay nasa tamang direksyon sa ating paglilingkod. Amen. Alam ko isang araw, makikita ko kayong lahat maayos na ang pamumuhay. Yes, God. Alam ko isang araw, lahat tayo ay mayroon ng maayos na pamumuhay. Dahil yun ang pangako ng Diyos sa atin. Ibibigay yun ng Panginoon sa atin. Tayo na lang po, dapat yun po ay ating magawa. Kaya nga ako natutuwa pag binakita ako na nababago sa buhay ng bawat isa. Nung nakaraan na dumating yung multi-cap ni Bradley, tuwang-tuwa ako. Kasi hindi ko na nakikinig yung gumaganon-ganon na gulong. Masaya ako na nakikita ko na nabiging maganda, naayos yung pamumuhay. Dahil yun lagi ang prayer ko sa Panginoon, maging maayos lahat. Pag si Liway dumadagdag ng sasakyan, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, yan ang gusto ko talagang merong, kumbaga, nandun yung lakasan mo. Kasi may Diyos tayo. Lahat tayo may kakayanan. Si Mama Minutes, nag-umpisa ng business. Alam ko, isang araw, malaki na yung hahawakan nilang dalawang mo. So tayo pong lahat tayo may kakayanan. Nakikita ko sa inyong lahat, puro kayo potensyal yumaman. Praise God. Lahat kayo may kakayanan yumaman. Kaya alam ko, ang daming talent puro talentado. Wala nang talent, puro talentado. Di ba? Alam mo si Atan, nakikita ko sa kanya yung talent na talagang at si JJ, nakikita ko sa kanya yung marketing. Kayang-kaya niyang mag-market. So yung mga kaisipan, kailangan lang i-develop. Isang araw, matutuwa ka. Kahit ngayon kasi iba na kahit nasa liblib na lugar ka, pili kang kumita. May atsara ka pa ba din? Mamaya. Alam po ninyo, hindi po magkukulang ang Diyos. Amen. Magbibigay at magbibigay ang Panginoon ng wisdom. Gamitin mo yung lakas mo. Gamitin mo yung abilidad mo. Gamitin mo yung connection mo. May connection ka ba? Doon sa karnihan, mangutang ka muna. Gawin mong ano bang pwede mong magawa sa karnihan. Imputido, ano bang mga klase. Alam mo, naalala ko yung kaibigan ko, taga-Taytay. Sabi niya sa akin, gusto kong kumita ng 50,000 ngayong taon kasi gusto kong magkapuhunan. Sabi ko sa kanya, hindi ko akalain na gagawin niya ito. Nag-advise lang ako sa kanya. Sabi ko, gusto mo talaga, pumunta ka ng Puerto. May kaano ako dun. Pumunta ka dun sa mga pamilihan ng mga, kasi hindi pa uso nung una dyan yung mga lutuan na mga instant lutuan tulad mga gasol, maliliit na gasol. Sabi, pumunta ka dun sa Puerto, magkambas ka kung magkano. Ginawa talaga niya. Nangampas siya hanggang El Nido. Nakakampas siya ng kulang-kulang 200,000. Nagpadawan siya ng kalahati sa kanya binili. Binalik niya doon. Yung kalahati sapat sa kabayaran ng kanyang binili. Pagbalik niya, 75,000 ang tubo niya. 2 months niyang ginawa. Ngayon po, kaya natin gawin. May mga pamamaraan na pwede mong magawa. Abilidad kasama ang wisdom mula sa Panginoon. Amen. Hindi kailangan malaking pera mo. Marunong ka lang mangusap. Kaya nga sabi ko, yung totoong salita, yaman po, biyaya ng Panginoon sa atin. Amen. Pag nangyari yun, mumotor ka lang, ipapunta rin, pagbalik mo rin, nakaband ka na, sakay mo na lahat ng produkto para i-deliver sa kanila. Yung paliliin mo sa susunod, tubo mo na yun. Pwede ka na mag-start ng maliit na business. Praise God. Wisdom po ibinibigay ng Panginoon. Tagumpay kasama natin yung Diyos. Gamitin mo yung abilidad mo, gamitin mo yung kakayanan mo, may magagawa ka. Dahil mayroong tiwala ang Diyos sa'yo. Hallelujah. Kaya tayo pong lahat alam ng Panginoon, mayroon po tayong kakayanan sa lahat ng ating ginagawa. Ito po ay nagkakaroon ng ilang limitasyon kasi ikinakahon natin yung pagpapala ng Panginoon. Kasi pag malaki, itinatapo natin.
Ayaw natin tanggapin. Ay, ayaw kong kumuha ng kutsi kasi hindi ko yan kayang bayaran. Ay, pag sinabi mong gano'n, hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pag kumuha ka, hindi naman ikaw ang magbabayad. Ang magbabayad din yung kutsi kinuha mo. Kasi gagamitin mo yun eh. Makakarating ka kung saan-saan at marami kang business na pwedeng magawa. Lalo kung meron kang talent ay binigay ang Panginoon. Hindi po magkukulang ang Diyos. Amen. Kaya nga isang araw walang po, lahat kayo mayayaman. Praise God. Hallelujah. Pero ang sekreto po dyan, maging faithful tayo sa Panginoon. At huwag natin kalilimutan ang manalangin. Salamat po sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Sana po lagi tayong magkaroon ng tiwala sa salita ng Panginoon. Paghawakan natin ang salita ng Panginoon para po yung tagumpay, yung breakthrough na hinihintay natin maganap sa buhay natin. Tayo po yung mga manalangin. Father God, salamat po Ama sa pagmamahal mo sa iyong mga anak, Panginoon. Alam ko Lord na binigyan mo kami ng katalinuhan, Panginoon, kaalaman para po mabuksan ang aming biyaya na binigay mo, Panginoon. Ito po kami magawa at makamit. Salamat naman sa bawat isa, pagpalain mo Lord ang iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa umaga ito. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, amin pong pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak, Panginoon sa Kristo. Amen. Thank you, Lord.